Amen, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinabalik natin kayo ng isang magandang gabi. Muli po ang programang Apostolic, Back to the Bible. Ito po yung likod na si Bali Angel Ibarra. Pinabalik po sa inyo. At kasama po natin ngayon mga kaibigan at ating mga kapatid at ating mga leaders sa church. Ipapakita po natin sa inyo ang ating mga kasama dito sa church. Say hi. Amen. Ngayon po ay tatalakayin po natin mga kapatid isa pong controversial sapagkat ito po ay matagal na po naghahari sa political tuhanan. Yes. 1 years. So, bago tayo mag-usap, babasahin po namin yung aklas ng Galatia. Sabi rito sa 1 at ang versikulo ay 1. Sabi niya, ako'y namamangha na kayo dalili ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buwat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo.
na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig na nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Tatapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwik. Ayon sa aming isinabi ng una ay muling gayon aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap ay matakwik. Pinapakita rito ng ating Apostol Pablo na meron po talagang ebanghelyo. So sa panahon pa lang nila Apostol Pablo ay may ebanghelyo na hindi ito ebanghelyo. Kasi ang gawin ng iba, gusto pasamain yung ebanghelyo ni Kristo. Kaya pinapasok nila yung ebanghelyo, mga kaibigan at mga kapatid. At yung mga kapatid na ito ay nagsipasok ng lihim, merong itong dalang ebanghelyo. Kung titignan niyo po natin sa Galatia 2 at ang versikulo po ay 4. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ng aming kalayaan at taglay namin kay Kristo Jesus, upang kami ay ilagay nila sa pagkalipin. So ang layunin po nito na naman nangangaral ng ibang ebanghelyo, yung mga kapatid doon sa Galatia, gusto nila maging alipin, no? Kaya mga kaibigan, pinag-iingat ni Apostol Pablo na merong ibang ebanghelyo na mangangaral, mga kaibigan at mga kapatid. At isa na ito na sa panahon natin, isa na itong oneness na ito na pinapangaral nila, mga kaibigan. At nakuha nila itong oneness na ito kasi yung ginagamit ng Trinity, na mga Trinitarian, ito rin yung ginagamit nilang talata. Ito po sa aklat ng Deuteronomio 6 at ang versikulo ay 4. Ano ang sabi rito, mga kaibigan, sa ating mga kapatid? Dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Pag tinignan natin ito sa Hebrew ay sabi doon, Shema, Israel, Elohim, Adonai, Ekan. So yung salitang Ekan, mga kaibigan, ito po ay plural, no? Kasi bagaman sa English, ang pagkakasali niya ay one. Pero itong Ekan, pag tinignan natin sa kanyang definition, ito ay united unity. So, dito po kumuha yung mga Trinitarian na kaya nakuha nila yung salitang Trinity. Kasi ang Trinity, dalawang pinanggalingan ito, Pastor. Yes. Tri-unity. Dalawang wika ito, kaya naging Trinity. No? Sabihin, tatlo na nagkakaisa. Diyan din po kumuha yung oneness ng definition. No? Kaya parehas sila ng pinagmulan ng definition. Ginagamit din nila, yung Deuteronomy 6:4. Yun din ang ginagamit ng mga Trinitarian. Kaya lumalabas, mga kaibigan at mga kapatid, wala silang sariling produce kung saan nanggaling yung one. At unang-una, ito ay invento lamang yung termino Trinity. At yung oneness, and also, invento rin. Mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, ay makikita po natin, dahil ang paniniwala ng oneness, ay yung ama ay siya rin yung anak. No? At yung anak, siya rin yung ama. Yes. Kaya mapansin natin, mga kaibigan, hindi ito pwedeng pag-iwalayin. No? Kaya kahit namatay si Kristo, na pinanganak si Kristo, siya yung Diyos. Tapos nang namatay, Diyos pa rin. Hindi po gano'n, mga kaibigan at mga kapatid. Kung titignan po natin sa banal na kasulatan, ang pahayag po ni Juan sa 5:26 ng Juan. Ano ang sabi ng banal na kasulatan ay ganito? Sabi niya, kung paano ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, gayon din naman ang anak ay pinagkalooban niya na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. So, ibig sabihin ito, Pastor, kung paano yung ama may buhay sa kanyang sarili, Yes. gayon din yung anak ay pinagkalooban niya na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Kaya nga nang namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang sabi niya, Ama, pinagtatagubilin ko sa iyo ang aking espiritu. Yun ang katunayan na yung anak ay mayroong buhay sa kanyang sarili. Kasi kung siya rin yung anak, namatay yung Jesu Cristo doon sa krus ng Kalbaryo, patay na rin yung ama. Kung namatay yung ama, sino pa bubuhay sa ating Panginoong Kristo? Meron bang bubuhay sa Panginoong Kristo? Tingnan natin, ang maganda, mayroong talata.
Sa Galatia 1:1, tingnan niyo. Si Pablo na apostol, hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama, na siyang sa kanya'y muling bumuhay. So may bumuhay sa kanya. Yes. Kung ang Diyos Ama pala ay namatay, wala nang bubuhay sa Panginoong Kristo. Or else ay binuhay siya ng kanyang sarili. Ayun ang lumalabas na So, against naman sa talata. magiging against sa talata, kung bubuhayin ni Kristo ang kanyang sarili, lalabas ang Panginoong Kristo, Diyos na namatay at muling nabuhay. Yeah. Hindi naman gano'n, pero pahayag ng Biblia, meron talagang nagbangon sa ating Panginoong Kristo. Sino ba ang nagbangon sa Kanya? Pakinggan nyo sa 5:30 ng gawa. Ano ang sabi? Nang banal na kasulatan. Kasi pinapaniwanag din ng mga apostol na may nagbangon talaga sa Kanya. Yes. 5:30, ito ang sabi. Ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang, si Jesus, na siya ninyong pinatay na ibinitin sa isang punong kahoy. Sabi, yung Diyos ng ating mga magulang, kasi ang Diyos nila, si Abraham, si Isaac, si Jacob, sabi ng Panginoon, ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi Diyos ng mga patay. At yung Diyos ng mga magulang na ito ang bumangon sa ating Panginoon. Amen. Hindi niya pwede bangon sa resita. At hindi siya pwedeng mamatay. Kaya ang Diyos, mga kaibigan, hindi pwede mamatay ito kasi ito ay nananatili espiritu sa kanyang kalagayan. Kaya Pastor, So, kung patayin mo ang Diyos, di mamamatay Diyos ka na. So, mga kapatid, ang topic na ito, mga kapatid, ay hindi ito tinayo para tuligsain ang mga oneness. Kasi matagal na panahon itong oneness na sinasabi nila na 100% human yung ating kinikilalang Diyos at 100% din na Diyos, no? So kung tatanungin mo sila, yung 100% human, yun ba ay hanggang sa eternity? O kung hindi man hanggang sa eternity, kailan mawawala yung pagiging tao niya? Dahil pag sinabi mong Diyos, Diyos yun. O, pag sinabi mong Diyos, solid one. O, ano ba yung solid one na ipinapakilala ng Biblia na dapat natin kilalanin? Hindi ba yun yung Ama ng ating Panginoong Jesucristo? So, dapat natin maunawaan kung ang Panginoong Jesucristo ay may Ama, ito ang nagpanukala ng lahat ng bagay. Kasama na dito yung kaligtasan natin, mga kapatid. So, ginawa niya ang anak. Paano ba ginawa ang anak? Brother Aljon, hindi ba ginawa niya na tagapagligtas? Sino ang gumawa? Ang Ama. So, nagligtas ang Ama sa pamamagitan ng anak. Maigi, basahin natin, Pastor. No? Basahin natin yon. Hindi, baka sabihin natin mga kapatid, wala tayong talata. No? Yes. Pakinggan niyo po sa Jude chapter 1 verse 25. Ito sabi. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Pinapayag dito ni Jude na Yes. sa iisang Diyos na tagapagligtas Oo. sa pamamagitan ng ating Panginoon. Yes. So, Amen. nagliligtas ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Yes. Kaya, ang tagapagligtas, iisa pa rin eh. Pero ang gumagawa lang na aktual na pagliligtas, yung Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. Yes. Amen. No? So, dapat makita natin, no, mga kapatid, ang kahalagahan nitong Godhead. Kasi mga kapatid, kapag sinabi mo na ang anak siya na rin ang Ama, ay medyo mapanganib po yan. No? Kasi bakit? Siya ang anak mismo ang nagpapakilala kung sino ang Ama. Hindi ba malinaw na kung siya ang Ama, hindi sana ipapakilala niya ang kanyang sarili sa ating lahat na siya ang Ama. No? Pero hindi Ang ipinapakilala ng anak, ito ang tunay na Diyos. Sino po ba ito? Ang kanyang Ama. Pwede ba natin basahin yun, Brother Aljon? Maliwanag. Siguro, maigi basahin natin, mga kaibigan, no, na pinakikilala ng Panginoong Kristo. Yes. Na yung tunay na Diyos ay walang iba kundi yung anak. Ikan niyo po sa 1:17-3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Kasi bago ito banggitin ni Kristo, Yes. sa 17:1, pagtingala niya sa langit. Otherwise, kung yung Ama wala sa langit, hindi siya titingala roon. Oo. Ngayon, pagkarabi niya, sa 3, sa unang tingnan natin, ang mga bagay nito ay sinelta ni Jesus
sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit. No? So, tumingala ang ating Panginoon. Yes. Ngayon sa 3 naman, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatibagay si Jesus. So maliwanag na yung kanyang itiningala ng kanyang mata sa langit, yun ang isang Diyos na tunay. Yes, amen. At ang Panginoong Jesucristo, ito yung kanyang sinugo. Yes. So mapapatunayan din natin na ang Ama ay nasa langit at wala sa lupa. Dahil doon sa 2017, siya mismo ang nagsabi, mga kapatid. No, wag natin papaniwalain ang ating mga sarili na ang Ama siya din ang anak. Oh, bakit? Basahin natin 'yon. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo kong hipuin. Ito si Maria. Yes. Sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa Ama. Kaya kung ang Ama wala sa langit, bakit niya aakyatin? Hindi po tayo na may pilosopo. Pakinggan niyo ang talata, mga kapatid. Sige. Ngunit pumarong ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos. O, kita nyo? Kung Diyos ang Panginoong Kristo, May Diyos pa siya. meron pa siyang Diyos. Magiging dalawa ang Diyos. At sinabi niya, sabihin niyo sa aking mga kapatid, kailan nagkaroon ng kapatid ang Ama o Creator? Na hindi pwede magkaroon ng kapatid niyo. Okay. Kasi Diba? ang Diyos natin, nag-iisa lang ito. Mm. Walang kasama ito. Kaya nga, paliwanag natin, ito ay absolute one. Yes. Single one. Wala siyang sabay umiral. Ito ay umiral ng Diyos mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Wala siyang kasama, no? Amen. Kaya, bakit magkakaroon ng kapatid itong Diyos na ito na kanilang pinikilala? No? Yes. So isa pang talata, Brother Aljon, patutunayan natin kasi ang katuwiran nila, siya din yung anak kasi nasa lupa siya din daw roon sa langit. Eh malinaw po talaga na ang Ama nasa langit, yung anak nasa lupa. Ano yon? Doon sa Matthew sa 23, di ba? Verse 8 to 9, nasa langit siya, mga kapatid, ang Ama. Kaya din, natapwat kayo'y huwag patawag na rabi sapagkat isa ang iyong guro at kayo lahat ay magkakapatid. Sa verse 9, huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa kung si Kristo ay ama sa ibabaw na lupa. Eh, pinagbawal niya yon. Pinagbawal niya, siya mismo ang lalabag kung magpapatawag siya ng ama. Oo, ma-attempt ba natin na lalabagin na lang natin yon? Ngayon, kaganino niya ina-address na tatawag ka ng ama. Sige. Tuloy po natin mga kaibigan. Sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay, siyang nasa langit. Kita nyo? Sinasabi ni Kristo ito, nasa lupa siya. Kaya kung siya magpapatawag ng ama sa mga tao, sarili niyang salita, kinontra niya. Yes, amen. At saka napakamali po isipin, no? Hindi namin tinutuliksa yung mga bylaws ninyo na kayo mismo ang naglalarawan na ang Diyos ay walang katawan, no? Walang anyo. Eh di, hindi si Kristo yon. Bakit? Si Kristo may katawan, may anyo, naipako, naipanganak. Hindi ba? Yung sarili nyong bylaws ang ayusin ninyo, mga kapatid. Yun ang nakakagulat. Kasi Sabog-sabog eh. narinig ko ang kanilang Diyos. Walang kamay. Walang kamay. Walang paa. Eh si Kristo ba may kamay? Eh di hindi siya ang tinutukoy ng bylaws ninyo. Kala ko ba ginawa tayo sa larawan ng Diyos? Oh. Kung ang Diyos walang kamay, wala rin tayong kamay. Amen. So yun bang ipakikipaglaban ninyo, mga kapatid? No? Panahon na para mag-isip-isip tayo. Ang problema kasi ang sumulat ng Ten Commandments, sabi doon, ang daliri ng Diyos. May daliri ang Diyos. Kung walang kamay yun, wala rin daliri yun. So yan po nagiging problema, mga kapatid. Hallelujah. At saka yung Diyos na pinag-uusapan natin dito, mismo ang Panginoong Jesucristo ang sabi na hindi niya nakita. Hindi natin nakita. 5:37 ng John. Kung siya yun, nagsisinungaling ba siya sa kausap niya ng mga apostol niya yun Sabi natin, no? Sige, basa. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig. Si Kristo ba narinig yung tinig? Kung siya ang tinutukoy ng talata na yun, ano yun? Naglulukuhan lang tayo, mga kapatid? No? Basahin nyo rin yung talata na yan. Kasi iniiwasan nila yan, Brother Arjon Sige, tuloy. Hindi man ninyo nakita. Nakita. Hindi nakita, Brother Arjon Si Kristo ba ang anak ba? Nakita? Nakita ito. Hindi siya tinutukoy ng talata? Ayun. Saka ang kalooban ng Ama, ang sino mang makakita sa anak, magtatamo ng buhay na wala hanggan. Tingnan natin sa 6:40. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakita sa anak
at sa kanya'y sumampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay, at sa akin siyang ibabangon sa huling araw. Yes, So nakita amen. nila yung anak. Yes. Ang Dahil, bawat nakakita sa anak at sumampalataya ay magkakaroon ng buhay. yes, amen. Dahil sa yung ipinangakong Misaya. Ngayon po, mga kaibigan, hindi nakita ng sino mang tao, hindi nyo narinig ang kanyang tinig kasi ang kausap ni Kristo dito, Yes. mga audio. Oo. Tanong mga kaibigan, sino po ba ang nakita sa iisang Diyos na ito? Mm. Kasi kailangan ma-identify natin kung Yes. sino yung nakakita. At yung nakakita, siya dapat ang magpakilala nito. Mm. Mga kaibigan at So, mga kapatid. bago mo sagutin yan, bago mo ilatag yung talata na yan, ay ang sagot kasi nila dyan, mga kapatid, ay ang Colossians 2:9. Okay. Ito daw ang dahilan, kaya si Kristo na rin ang Ama. Pakinggan nyo mga kapatid ang talata, kung paano nila pipilipitin yan. Ilang dekada na nila pinipilipit yan. Sige, basa. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng Hindi. pagkadiyos. 1:15. Oo. Kisi muna. Oh. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Kita mo, tingnan nyo. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Hindi naman sinabi siya ang larawan ng Diyos na nakikita eh. Yun. So, pinipilipit nila yan, napakatagal na ng panahon. Siya ang larawan ng Diyos na di Nakikita. nananatiling hindi nakikita. Pero siya ang larawan. Oh. Kasi nga, katunayan na yung Diyos na hindi nakikita, Mm. ang larawan walang iba, kundi yung kanyang anak eh. Yes, At amen. ito rin ang pahayag ni Apostol Pablo, mga kaibigan. Sa Hebreo 1:3, tingnan niyo po. Palibasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian, tunay na larawan ng kanyang pagkakas. Oo, di ba? So, Brother Aljon, dahil ba nabasa natin yun, ang konklusyon ba, siya na rin ng Ama, siya na rin ng anak? Ay hindi, sabihin mga kaibigan, yung Diyos na hindi nakikita, ang larawan niya ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Yes, amen. Kasi makikita yung gawa ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Oh, pangalawang tanong, pag nakita mo na ba siya na ang Diyos, hindi na siya ba nagkatawang tao? Wala na bang saysayon? Oh, mawawala ba ang pagkakatawang tao niya dahil nakita niyo siya na rin yung Ama, siya na ang Diyos? Hindi. Baliwala yung kaligtasan dahil ang purpose ng kaligtasan, kailangan magkatawang tao ang Kristo. Oh, yun ang mahalaga na dapat matanggap natin lahat, mga kapatid. Kasi kung walang Kristo na nagkatawang tao na naipako sa krus, na hindi natin pinaniwalaan, ginawa natin Ama ang anak, walang kaligtasan na dadaloy. Saka mangyayari, no, Diyos yung Ama, Diyos yung anak, sino ang tagapamagitan? Oh, di ba? Wala na. Sa sarili niya, mamagitan Kasi siya. parehas Diyos eh. Oh, ano po ba yung nakalagay sa talata, Brother So, Aljon? may ibasahin natin no, sa 1 Timothy 2:5. Kasi pagka Diyos ang Ama, Diyos ang anak, mawawala ang tagapamagitan. Mediator. Ang mahalaga niyan. Hindi na mawawala, mga kaibigan. Kaya, tingnan niyo po ang sabi niya yung Apostol Pablo. Sapagkat may isang Diyos, sabihin, mayroong isang Diyos, walang iba kundi ang Ama. May isang tagapamagitan sa Diyos Yes. at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Mm. Ngayon, kung si Kristo Jesus ay gagawin natin Diyos, Oh. at Diyos din yung Ama, Mm. wala nang tagapamagitan sa Diyos Mm. at sa mga tao. Oo. Or else, dalawa magiging Diyos mo. Ayun ang magiging problema. Yung paratang nila sa atin, dalawang Diyos natin. So, hindi po yan, mga kaibigan. No? Iisa lang po ang ating Diyos kasi kaya nga pinapatunayan namin sa inyo yung monotheism. Yes. Kasi pag tatanungin mo yung oneness, Diyos yung Ama, Diyos yung Anak. Mm. Kasi ang katigilan nila, one Diyos 30. Oo. Ako at Ama ay isa. Oo. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, yung one Diyos 30, walang kinalaman sa pagka-Diyos yun. Mm. Nitiid lang nila may kinalaman yun. Yes. Kaya kasi hindi nila binasa yung contextual ng talata Mm-hmm. na sabi doon sa 28 na Tuloy mo hanggang 38. Sabi Ayun ang basahin natin. Basahin natin. Kasi ito hindi nila nakuha na akala nila ako at Ama isang Diyos na. Mm-hmm. No? Tignan yung mga kaibigan. Marami hong labagyan ng talata yan. Kung tama sila tingnan natin mamaya. At sila'y binibigyan ko, sa 28, tignan nyo. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Kailanman hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. So pinapaliwanag ng ating Panginoon Yes. na itong mga tupa na ito ay hindi sila maaagaw sa kanyang kamay. Sa 29, ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. Hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. Ang conclusion ni Kristo, Yes. ako at ang Ama Mm-hmm. ay isa. Pero,
mas dakila ang ama sa kanya. Kaya- Bakit may komparison? Ayun, kaya nga payag nila, yung ama, siya rin yung anak kasi dahil sa apat ang may isa. Ngayon mga kaibigan, saan sila iisa? Dito, ayon sa contextual. Kasi ang contextual, nangangalaga si Kristo Yes. ng tupa, yung ama nangangalaga rin ng tupa. Amen. Ngayon, anong katunayan na yung kanilang gawa ay parehas dito sa pangangalaga ng tupa? Tingnan niyo po sa 38. Datapwat kung ginagawa ko ang mga yaon, kahit hindi kayo. Okay, sa 37. Yes. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking ama, huwag ninyo akong sampaltayanan. Anong pag ginagawa ng kanyang ama? Challenge yun. Iniingatan ng mga tupa. Oo. Iniingatan niya rin ang tupa. Kaya sabi niya, kung hindi ko ginagawa yung gawa ng aking ama, Huwag kayong huwag susumampalataya. kayong sumampalaya sa akin. Ang kahulugan mga kaibigan, ng 1:30, Oo. walang kinalaman sa pagka-Diyos. No? Kasi Yes. yung pagbasa nilang contextual, ang ginagawa nila 1:30. Huwag puro lagpasan yung talata. Hindi nila alam mga kaibigan, sa contextual ng talata, hindi nila naiintindihan ang contextual ng talata. Ng Yes, 1:30. Pinuna nila yung 30, hindi nila Oo. binasa yung 28. Oo. Hindi nila alam kung saan iisa. No? So kung ituloy mo pa sa 38, saan ba sila iisa? Datapwat, kung ginagawa ko ang mga yaon, kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, magsisampalataya kayo sa mga gawa, upang maalaman ninyo at mapag-unawa na ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. Parehas sila ng trabaho. O, kita mo? Kaya maliwanag ito mga kaibigan. Ito ba may kinalaman sa pagka-Diyos? Wala ho mga kaibigan, mga kapatid. May kinalaman ito sa kung paano ang gawa ng Ama na iniingatan ng mga tupa, iniingatan din ng Panginoon Kristo. Kaya nga sabi ni Kristo, kung hindi ko ginagawa ang gawa ng Ama, huwag kayo magsisampalataya. Yes, amen. Ngayon, tatanungin kita dyan, Brother Aljon, for the sake sa ating mga nakikinig. Yung Ama na suma sa akin, sabi niya, sino ang tunay na Diyos dyan? Yung Ama na suma sa Kanya o yung anak na nasa Kanya ang Ama? Mga kaibigan, maliwanag ito na sinabi ni Kristo, ang Ama ay nasa akin. Ibang termino na ang Ama ay tumatahan sa akin. Yes. Ngayon, mga kaibigan, para tayong magkasundo, kung yung Ama, ang sabi ni Kristo ay suma sa akin, di ba yun ang Ama na tunay na Diyos? At si Yeso Kristo ang buhay na walang hanggan. Yes, matututulan ba yun? No, mga kapatid? No? Or else, yung kausap niyang Ama, ano yun? Ano yun? Wala? Ayun nga, magiging problema. Kaya nga sabi ni Kristo, alam niyo mga kaibigan, meron sagot yan dito, mga pastor, no? Sa Yes. 8:29. Nang 1, ano ang pahayag ng ating Panginoong Kristo? Ang sabi niyo ganito, at ang Amang nagsugo sa akin ay suma sa akin. So kung siya ang Ama, walang nagsugo? Oo. Hindi niya ako binayaang nag-iisa. Sapagkat ginagawa ko lagi ang mga bagay na sa kanya nakalulukod. Sabi niya, yung nagsugo sa akin ay suma sa akin. Hindi niya ako pinapabayaang mag-isa. Kaya maliwanag mga kaibigan, kung titignan niyo po sa unang 1:2, yung buhay na wala hanggan, kasama ng Ama. Ibig sabihin, yung Ama, yun ang tunay Diyos, at yung buhay na wala hanggan, ito'y tumutukoy sa ating Panginoon. Yes, yun ang malinaw. Sa kanila, yung mahalaga yun. Pwede mo basahin natin yun? Basahin natin, no? Sa unang 1:2. Kasi lahat tayo naghahangad ng buhay na walang hanggan. Kanino ho yan makukuha, mga kapatid? Sige, basa. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag. Walang iba kundi ito yung anak. Yes. At aming nakita at pinatutuhanan sa inyo aming binabalita. Ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Ito pala yung buhay na walang hanggan. Kung tutuloy pa natin mga kaibigan, tingnan nyo. Yung aming nakita at narinig, siya rin namin binabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, tayo may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak. Bago mo ituloy, tatanungin muna kita. Para sa mga kapatid natin na mga nakikinig at sumusubaybay, kanino tumutukoy o sino ang buhay na walang hanggan? Ang Ama o anak? Ito'y tumutukoy sa ating Panginoon. Walang iba kundi ang anak. Kung ang anak gawin mong Ama,
yun ang magiging problema kasi kung gagawin natin ama yung anak, ang pinakikilala nga ng anak yung ama. Kung gagawin niya pang ama yung sarili niya, hindi pwede. So kung halimbawa hindi ka papayag, hindi yung ama gawin mong anak. Yung ama gawin kong anak, hindi rin pwede. Hindi rin pwede. Ay bakit pwede sa kanila? Naglabas sila ng talata na yung ama ay naging anak. Yun po, nagiging problema kasi lalabas baliktad. Kaya at least na matanda pa bata. Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya mapapansin po natin yung aral nila ay malabo pa ito sa sabaw ng pusti. Yes, amen. Mabuti pa yung tubig pag lumilinaw. Hindi po turo ng mga apostol yan, Brother Aljon. At katunayan, yung aral ng oneness, banyaga ito. Yes. Mga Amerikano dala na ito. Hallelujah. Hindi naman galing sa mga apostol ito, mga kaibigan at mga kapatid. Maging yung aral ng Trinity. Yes. Second century, in-invento ni Tertullian. In-invento rin ito, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya, maliwanag, makikita po natin na yung tunay na Diyos ay tumutukoy sa Ama at yung buhay na wala hanggan, ang Panginoong Kristo. Inaamin naman ito ng Panginoong Kristo. Nang sinabi niya sa John 17:3, sabi niya na ito ang buhay na wala hanggan, na ito ay makilala nila na isang Diyos na tunay. Yes, amen. Yung Diyos na tunay na yun ang pinapakilala niya. Kaya ngayon, Brother Aljon, mapanganib kasi na gawin mong ama ang anak. Alam niyo mga kapatid kung bakit. Sa second coming, sino ba ang babalik? Sino ba ang hinihintay ng church? Sino ang magkukut up? Sino ang sasalubungin natin? Ang ama o ang anak? Ayun, yun ang maigi na kailangan malaman natin kung sino babalik. Kasi nga, ang umakyat kasi yung anak. Yes. Dapat yung anak babalik din. Amen. No, kasi hindi pa tapos ang rule niya bilang anak ni David. So, ito yung mga kapatid nating oneness, ang hinihintay nila, yung ama. Pag hinihintay nila yung ama, kasi ang maikitan lang nila, mga kaibigan, yung kalwalatian Yes. Yung kalwalatian kasi ng ama, nasa anak. Kaya nga, mapapansin po natin, sa Tito 2:13. Yes. Mas maganda buksan natin yun, mga kapatid. Natin, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi roon nahintayin niyong mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas ay Yesu Cristo. So, tatanungin kita, nasaan ba ang kaluwalhatian ng dakilang Diyos na sinasabi ng Tito 2:13? Yun, nababalik. Okay, tingnan po natin mga kaibigan, no? Dito po sa aklat ng Mateo, sa 16 at ang versikulo po ay 27. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Sabi rito dito. Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama. Di ba? Yun. Kaya, yung anak ng tao, yung kanyang kaluwalhatian, nasa kaluwalhatian siya ng kanyang ama. Kaya, doon makikita po natin sa Tito 2:13, pagpapakita ng kaluwalhatian ng dakilang Diyos at tagapagligtas ng Kristo. Kasi yung kaluwalhatian ng dakilang Diyos nasa ating Panginoon Kristo sa kanyang pagbabalik. Amen. So, maliwanag na ang babalik ang anak ng Diyos. Pero yung kaluwalhatian ng Ama, nasa mukha niya. Maigi, basahin natin no, sa 6:4 ng 2 Korinto. Kasi matagal na ho ito, mga kapatid, na pinapakain sa atin itong salitang ito, mga kapatid, ng mga oneness, no? Na, buti na lang, may mga Aljon Guevara na handang lumaban. Mga kapatid. Sige, basa. Niyo po, 4:6 na yung 2 Korinto. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala ng kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Yesu Cristo. Kita mo yan, napakaganda. Liwanag na yung kaluwalhatian ng Diyos nasa mukha ni Yesu Cristo. Sa kanyang pagbabalik. Kaya nga, doon sa John 1:14, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian kagaya ng kaluwalhatian ng bugtong ng ama. Amen. Napakatibay niyan, mga kapatid. Sige, tuloy mo, Brother Aljon. Kaya maliwanag ito, mga kaibigan at mga kapatid. Kasi lagi nila pipinit na pag tayo nagpo-post na yung tunay na Diyos, yung Ama, tinatawanan tayo. No? Pag sila nag-post, mga kaibigan. So alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, hindi naman po namin original na aral ito Aral ito ng mga apostles na yung nag-iisang Diyos na tunay ay walang iba kundi ang Ama. Unang-una, si Pablo, ang sabi niya sa unang Korinto, 8:6 na sa gana natin may isang Diyos lamang, ang Ama. Bakit tatawanan nyo kami kung sasabihin namin
na yung tunay na Diyos, yung Ama. Yes. Binasa lang po namin sa Biblia yun. Lumalabas po tinatawanan ninyo yung talata ng Biblia. Yes, No? amen. At kung tunay kayong mga ngaral ng Biblia, hindi po natin alapastangan yung aral ng Biblia. Ngayon, Pastor, ang pinagmamalaki kasi nila yung dual nature. So, pupunta tayo sa dual nature kasi itong paborito nila. No? Tingnan po natin sa Pilipos, sa 2, ito ang sabi sa versikulo 6. Maganda, liwanagin mo yan. Na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi pagko sinubad niya ito at nagganyong alipin na nakitulad sa mga tao. Paano naging dual nature ito? Hinubad niya nga ang kanyang anyong Diyos. Nagganyong alipin nakitulad sa mga tao. Ngayon, pagka hinubad niya ba ang kanyang anyong Diyos, mga kaibigan, nasa anyong Diyos pa ba siya? Wala na. Hindi, pinapasuot nila ulit. Pinapasuot nila para palabasin. May dual nature. Sabi ng talata, hinubad niya. Pagka hinubad, mga kaibigan. So, isang nature na lang mayroon. Isa na lang ang tirang nature. Pero ipipilit nila dalawa. Kasi yun ang nangyayari, mga kaibigan at mga kapatid. Kasi ang kumikilos sa ating Panginoong Kristo, yun ang espiritu ng Ama. Yes, amen. Pinagkakamalan nila yung espiritu ng Ama. Yun ang dual nature ng isang tawag. Ito yung laman, no? Kaya ang nangyayari, 100% Diyos, 100% tao. Parang lumalabas ang Diyos, doble kara. Kalating tao, tapos kalating maskara. Hindi naman po ganyan ang Diyos. Sa ibang paniniwala naman, ang Diyos nagmaskarang laman. Wala po sa Biblia yung mga kaibigan, mga kapatid, no? Nagmaskara mo, ha? Pagka maskara, kasi ang ginagamit nila sa Greek, yung mas. Ito, nabasa ko sa kanilang aral sa Monday. Yung kahulugan yung may binanggit sila yung maskara. Yung image, no? Pag maskara, mga kaibigan, mukha lang ang tinakpan. Buti sana kung costume, kagaya ni Jollibee, buong katawan, no? Yung po mahirap, mga kaibigan, no? Kaya, ngayon, kung may dual nature ang Diyos, na si Kristo, Diyos, tao, sino yung Diyos na pinakikilala niyang Espiritu? Na sasambahin sa Espiritu at katotohanan. May dual nature na pala yun. Yes. Lalabas, isang Diyos na may dual nature at isang Diyos na nanatiling Espiritu. Yes. Napakagulo. Ganyang aral, mga kapatid. Lalabas nito, pwede mo sambahin si Kristo minsan, pwede mo rin hindi sambahin minsan. Kung dual nature, Brother Aljon. Kasi kalahating tao, kalahating Diyos. Kalahating tao, kalahating Diyos. Hindi ka pwede sumamba sa tao. Bawal sambahin ng tao. Paano yun? Kasi masama sambahin ng tao, mga kaibigan. Kasi sa 10:26 ng gawa, nakita ni Cornelio si Pedro, sinamba niya. Sabi ni Pedro, magtindig ka, ako'y tao rin. Yung angel, sinamba rin ni Juan sa 22:8 hanggang 9 ng Revelation. Sabi ng angel, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mong alipin. Sumamba ka sa Diyos. So, hindi lang bawal. Talagang napakalaking kasalanan na sambahin mo. Biro mo, kung nandoon yung dual nature sa katawan ng anak, automatic, pinapasamba mo ang tao, ang inyong mga membro, doon sa isang nature na tao. Ayun ang problema. Ang ina-address sila ng Panginoong Kristo na sambahin ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Hindi sa tao. Paano mo masasamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan? Dual nature pala. No? Paminsan-minsan, Espiritu, paminsan-minsan naman. Yes, amen. Hindi pwede yung mga kaibigan at mga kapatid, no? Kaya mga kapatid, ito po, suggestion ko lang sa inyo, no? Maaari nyo kontakin si Brother Aljon sa lahat ng panahon. No? At kung may mga katanungan kayo, malapit na babalik ang Panginoong Jesucristo na ating kinikilala. No? So dapat natin makilala ng lubusan. Para kapag magkasamba ka ng tama rin ang magiging resulta ng pagsamba mo. No? Kung kaligtasan ng pag-uusapan, mga kapatid, dapat kilala natin kung sino ang anak at kilala din natin kung sino ang Ama. No? So, tuloy natin, Brother John. Tingnan natin, no? Sa 4:23 ng 1. Kanino ba tayo pinapasamba? Ng anak. Panginoon. Yes. Sabi ito, sa 23. Natapot dumarating ang oras at ngayon nga, nagsasalita siya in the present time. Yes. At ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Kahit nga ang Panginoong Kristo, sabi niya, hindi nyo nakikilala namin ang sinasamba namin.
Ibig sabihin, ang Panginoong Kristo, subject din sa pagsamba sa Ama. Yes, amen. Nang nasa lupa siya. Kasi kung hindi siya sasamba, lalabas, hindi siya makapagbibigay halimbawa doon sa mga Hudyo. Yes. Kaibigan. Ngayon po, magiging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu. At naman sa Kanya ay nagsisamba. Kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kung ang Diyos pala, dual nature, Yes. bakit pinakikilala pa rin ni Kristo na ang Diyos ay Espiritu? Dapat hindi nga na ipakilala ang Diyos sa Espiritu. Dapat sinabi niya, ako na yung Diyos na nagkatawang tao, ako na to. Ako na sambahin niyo. Dapat Amen. gano'n eh. Hallelujah. Hindi. Meron pa rin siyang pinapasamba na Diyos na Espiritu. Walang iba kundi ang Ama. Yes, amen. Kaya maliwanag mga kaibigan at mga kapatid na tayo ay pinapasamba doon sa iisang Diyos na tunay at hindi po tayo pinapasamba ng ating Panginoong Kristo sa Diyos na dalawa ang agkasan. Yes, no? amen. Ang ating tao, 100% tao at 100% na Diyos. No? Hindi niya po tayo pinapasamba sa ganung klaseng Diyos. Yes. Pinapasamba niya tayo sa isang Diyos Ama na Espiritu. Yes, amen. At maatili itong Espiritu na hindi nagbabago. At ang tawag dyan ng Biblia, mga kapatid, sa Ama, ay napakaraming talata. Ang tawag dyan ay Holy One. No? Holy One of Israel. No? Walang ibang Diyos liban sa Kanya. No? So yun po ang dapat natin makita. Pag sinabi mong one, huwag mo nang dagdagan. Kasi kung dagdagan mo pa yung one, sabi ng Biblia, Pagdadagdag. huwag dadagdag, huwag rin babawas. No? Pag dinagdagan, binawasan, ang sabi ni Solomon, mga kaibigan at mga kapatid, sinungaling. Tingnan niyo po sa 30 ng Kawikaan. At ang bersikulo po ay, hindi sila makakaligtas dito, may talata tayo eh. Hallelujah. Pakinggan niyo po. Bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na nangangalong sa Kanya. Huwag kang magdagdag sa Kanyang mga salita. Baka Kanyang sawain ka at masunduan kang sinungaling. Yes. Pagka dinagdagan mo salita ng Diyos. Kaya nga, ang salita ng Diyos, kompleto. Pag kompleto, hindi mo pwedeng dagdagan, Yes. hindi mo pwedeng bawasan. Oo. Kasi kompleto na eh. Kasi, Siguro kung kulang ito, papayag ang Diyos, dagdagan mo. At kung ito naman sobra, papayag ang Diyos, bawasan mo. Oo. Pero dahil kompleto siya, hindi mo siya pwedeng dagdagan, hindi mo siya pwedeng bawasan. Sabi doon sa 34:16 ng Isaias, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin, ni isa sa mga ito ay hindi magkukulang, ni mangangailangan man ng kanyang kasama, sapagkat iniutos na ating bibig, pinisan siya ng kanyang Espiritu. Yes, So, amen. hindi na nangangailangan yung banal ng kasulatan na para dagdagan natin at para bawasan. Amen. So, halimbawa, Brother Aljon, anong oras na ba? No? Tatanungin kita, kung hindi ako sasampalataya sa anak, dahil ang pagkakilala ko sa anak ay ama, mapanganib ba yun? Kasi mapanganib yun. Kasi pagka, unang-una, pagka ang anak ay hindi mo sinampalatayanan, yung buhay na wala hanggan, nasa anak. Oo. Pag hindi mo sinampalatayanan ito, may hatol na agad. 3:18 ng 1. Yun dapat makita ng ating mga kapatid. No? Ang sumasampalataya sa kanya, ito tumutukoy sa anak, Yes. ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Kita nyo, mga kapatid? Bakit? Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ano ba meron sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos? Yes. Pahayag din ni Juan sa unang 1:5-13. Pakinggan niyo mga kaibigan at mga kapatid. Ay ganito. Ano ang sabi? Ang mga bagay nito ay sinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Yes. Amen. Pagka hindi mo sinampalatayan yung pangalan ng anak ng Diyos, wala palang buhay na wala hanggan. Kaya, Yes. aliwanag, Amen. kailangan natin sumampalataya sa Panginoong Kristo. Dahil ang sabi niya rin sa 14:1, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Bakit? Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Hindi ka makakaparoon sa Ama kung di sa pamagitan mo. Hindi ka naman pwede dumirekta sa Ama. Yes. Kailangan mo ng tagapamagitan. Walang iba kundi Panginoon. Amen. No? So napakahalaga. Kaya kung pag-aralan natin ang pangalang Jesucristo at maging ang anak ng Diyos, mga kapatid, napakarami hong talata yan. No, napakarami. Ang anak, binigyan ng pangalan, pinadakila. Sa kanyang pangalan, luluhod lahat ng tuhod. Napakarami ho yan sa pag-usapan, pangalan ng anak. No?
Kaya sa mga susunod pa ng pagkakataon, no, kaya magsadya kayo rito sa church natin, no? Dito lang naman kami sa Caloocan, kung taga rito lang kayo mga kapatid, andyan naman yung address, no? Sasabihin namin sa inyo mga kapatid, no? Kung ano man yung aming mga paniniwala at belief. Maraming mga bagay na hindi ayaw namin i-expose sa dito sa Facebook dahil marami ang mga sabihin na natin na nanunuligsa, no? Kami hangad namin katotohanan lang. Oh, kaya hindi kami hangad ng kaguluhan. Dahil ang mga talata na yun na binibigay namin, halimbawa, pinapatunayan namin na ang anak ay may buhay sa kanyang sarili. Ganon din ang ama, may talata. Pag kinuntra mo yung talata. No? Ngayon, ang Panginoong Jesucristo nagsalita, pinakilala niya ang Diyos na tunay, ang ama. Si John nagsalita, ang ama rin. Eh kung gawin mong ama ang Panginoong Jesucristo at si John ang tinutukoy niya yung ama, o, di, sino ang tinutukoy niya ngayon? Hindi magsisinungaling ang isa sa kanila? Ay, na problema. Kailangan harmoniyan, brother. Walang kontradiksyon. Walang kontradiksyon. Ang kontradiksyon na sa kaisipan nila. Yes. Bakit? Kasi ang Biblia, ito ay kinasihan ng Diyos. Hindi pwede magkamali ang Espiritu Santo. Yes, amen. Kasi nga, kung sasabihin nila may kontradiksyon ng Biblia, sa unang 1:5:20 at 1:17:3, siguro, hindi lang nila naiintindihan kung ano ibig sabihin, mga kaibigan. Hallelujah. At mga kapatid. Yan ang nakakalungkot dahil dun sa mga pride na yung unang 1:5:20, yun daw tumutuko lang particular sa anak. So, hindi nila alam, meron dun dalawang subject na tinutukoy. Yung pumapansin natin, yung pagtitignan ng mga word ng salita at pati yung mga grammar sa English, hindi nila masyadong pinapansin. Kaya nga sabi ni Kristo, ni quit, ni tuldok, huwag mawala sa kautusan. Bakit? Delikado kasi pagka wala sa tuldok, halimbawa doon sa typographical error. Sabi doon sa isang talata is 700, doon naman sa kabila 7,000. Bakit? Kasi yung scholar na sumusulat, hindi nga na nakita yung tuldok. Pero in that same, parehas yung tama. Ang nagkamali lang din yung sumulat. No? Pero in the original, pag dinignan natin, parehas yung 7,000. Nagkamali lang nag-translate dahil nabawasan yung tuldok, yung ink nabura sa sobrang tagal, mga kaibigan. Hallelujah. Kaya, yan po ang problema kung hindi po natin ipapakita yung understanding sa pananakot. Kaya nga sa 4:7 ng kawikaan, ginagamit din nila sa akin ito. Sabi, kunin mo ang karunungan. Ang karunungan ang pinakapangulong bagay. Kunin mo ang karunungan. At sa lahat mong kukunin ay kunin mo. Ginagamit nila sa akin. Pero ang lumalabas, parang baligtad. Parang ako pa ang hindi nakakaunawa. Samantalang, hindi tayo kumukontra na ang tunay na Diyos ang Ama. At sa unang 1:5:20, ang Ama rin ang tinutukoy. Alam ko pagtatawanan nila ito kasi hindi nila naiintindihan. Yes. Ayan po. At saka yung tunay na unawa, mga kapatid, tunay na kaalaman, sabi ni Solomon doon sa 4:7, nabanggit mo, ay nagpapaliwanag ka na hindi magulo. Ano ba halimbawa ang magulo? Halimbawa, ayaw nyo tanggapin na ang ama hiwalay sa anak. Kaya nung kausap niya yung ama, bakit mo ako pinabayaan? Ano ang sinasabi ninyo? Opisina lang yon. Kausap niya, opisina? Tatanggapin ba yon ng kahit na sino man, kahit grade 6? Ang opisina ba magsasalita? Mga kapatid, no, hindi tayo galit. Pero kung pagka panluluko at tahasan na gagawin niyo opisina yung ama, dahil siya din pala yung anak, ba't niya pa kakausapin yon? Ayun ang malaking kalokohan na kanilang pinapakita sa mga tao. At naawa ko sa mga tao na kanilang nadadaya. Hallelujah. No? Kasi ngayon lang tayo lumitaw na apostolic back to the Bible. Yes, amen. Kaya gagawin natin mga kaibigan. Kasi matagal na ito ng hari na ito. Amen. Siguro mga 200 taon meron na ito sa Pilipinas. Kaya buti na lang nagsalita ka. Kaya maliwanag po mga kaibigan kasi nga hindi po kami galit doon sa tao. Galit doon kami sa aral. Yes. Galit tayo sa maling aral Amen. Kasi yung maling aral, maraming baka. Pero alam ko na may mga kasama tayo, Brother Radio, na tinatanggap na nila na ang tunay na Diyos ang Ama. Ayun. Hindi lang sila nagpapahalata. Pride lang kasi yun, mga kapatid. Dito, kami, kung may paliwanag kayong tama, kinukuha namin. Pero kung mali, i-reject. No? Ganun lang naman ang buhay
Praise God. Kaya walang contradiction dahil yung tunay na Diyos ay walang iba kundi yung Ama. Oo. Nagbuhat sa Kanya ang lahat ng bagay. Nagbuhat sa Kanya ang Panginoong Kristo, nagbubuhat din sa Kanya ang Espiritu Santo. Yes, amen. Walang kontradiksyon. Kasi mga kapatid, ano ba ang kontradiksyon? Halimbawa, ito ang Ama. Then, yung Ama, naging anak dahil nagkatawang tao. Then, ang tawag sa anak, gadasan. Wala kang mababasa sa entire Bible na gadasan eh. At Ang mababasa mo, God the Father, napakarami. Ang lumalabas, Oo. kung ang ama-anak ay God na siya, hindi niya na kailangan tumawag sa isang God. Dahil God na siya. Dahil na sa kanya na. Saka ang pahayag nila doon, co-power, co-equal. Pare-parehas ng kapangyarihan, pare-parehas ng kalagayan, no? Co-power, co-equal ng Ama. Kala ko ba co-power, co-equal? Bakit tumatawag yung anak sa Ama? Kung pantay sila ng kapangyarihan. Yes. At saka, inamin ng anak na mas dakila yung Ama. Sabi niya sa John 14:28, my Father is greater than I. Ang Ama ay lalong dakila kaysa Ama. At sinabi din ng anak, pinadakila ko ang anak. Sinabi ng Ama, pinadakila ko ang anak sa pamamagitan ng pangalan. May nagpadakila. Kung pantay. Ayun ang magiging problema. No? Kaya mga kaibigan, mga kapatid, walang dalawang Ama. Kasi kung dalawang Ama, walang susukong anak. Sa 1 Corinthians 15 verse 24 na pasusukuin ang anak. Yes. Kung yung anak Ama rin, walang amang susuko. Walang anak na susuko. At hindi mabubuo ang plano ng kaligtasan. Siguro mga kaibigan, no, overtime na tayo. Marami na rin na mga nag-comment. Siguro pagkatapos ng programang ito, marami na naman babatikos nito. Ayaw naman nila magtanong pag live. Pagkatapos na yung live, saka sila nagtatanong. Yan po, nagiging problema. Hanggang batikos lang naman sila. Diba? Pero ikaw ba, maniniwala ka na hindi tayo maligtas kung hindi namatay ang Diyos? So, walang aral kami mga kaibigan na namatay ang Diyos. Ang namatay ay walang iba kundi ang kanyang anak. Yes, amen. Pagkat yung kanyang anak, mga kaibigan, ito ang pinagtubos. Sa unang 1:17, yung dugo ni Jesus na kanyang anak, ito ang nagbuhos sa atin, sa ating mga kasalanan. So, siguro, kapalan na kami mga kaibigan. Hallelujah. Mga kapatid, nandito kasama natin ang ating mga elders, no? Huwag nabibitin yung mga elders natin. Brother Edwin, sila Brother Willie, Brother Bayon, Brother Raymond, and also kay Brother Luis. Yan niyo po, mga gwapo nating mga elders. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Praise God. Pakita mo rin si Pastor. Hallelujah. Ngayon lang yan, mga kapatid. Alright. Amen. Muli po mga kaibigan at mga kapatid, ito pong programang Apostolic Back to the Bible. Tayo po ngayon ay natapos na sa ating live. Siguro loobin ng Panginoon, no? Sa araw po ng Martes, alas 7 ng gabi, tayo po ay magkita-kita. Sumayin niyo po ang biyaya at kapayapaan at magandang gabi po sa inyo lahat.